masakit. Nalulungkot ako sa mga kababayan nating mahirap. Ilang buhay pa ang mawawala dahil sa kapabayaan ng serbisyo po ng PhilHealth. Please, shape up. Gamitin niyo po yung pondo ninyo para sa mga mahirap nating kababayan. Pera po ng tao yan. Hindi niyo po pera yan. Nako po mga kababayan, Senator Bongo, nanlumuna sa pinaggagawa ng PhilHealth na tila ba'y lantara na ata ang pagnanakaw. Kaya nasabi tuloy ni Senator Bongo na pera ng taong bayan yan, hindi yan sa inyo. Mantakin mo kasi sa laki ng pondo ng PhilHealth mga kababayan, tapos yung makakuha nating benepisyo ay kakaparenggot lang. Nako po, alam ni Senator Bongo yan mga kababayan, dahil halos karamihan ng ating mga kababayan na may mataas na bill sa ospital na walang pangbayad ay dumiretso na kaagad sa malasakit center ni Senator Bongo. Na matatandaan din natin mga kababayan na dati pa yung issue, yung PhilHealth na yan, nagatasan di umano ng mga buhayang politiko mga kababayan. Nako po, ieto, narito, pakinggan pa natin ang naging talakayan nila kaugnay sa PhilHealth mga kababayan. Gusto lang namin malaman yung totoo. Napakahalaga po itong araw na ito. Kayo po ang nag-set eh. Hindi po kami. Kayo po ang nag-confirm. Tapos bigla, 2 hours prior. Kaya nga po medyo nawalan ako ng gana eh. Nung nalaman ko, tinawagan ako na hindi raw makakadalo. Kayo yung pwedeng sumagot dito. Napakahalaga po nito. Ilang buhay po ang nakasalalay na naman po dito, Attorney Ellie. Kung hindi nyo po masasagot, ma-actionan kagad itong ating pinag-uusapan dito. Napakahalaga po nito. Bawat oras, bawat minuto pong pinag-uusapan natin dito ay katumbas po yan ng kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Ang dami na po niyang pinangako sa committee ito. Dapat handa po siyang humarap at panagutan po yung mga pinangako niya. Di ba sabi niya, cross my heart, promise. Kanina tinawagan po namin, baka pwedeng mag-online. So, hindi talaga kaya. Attorney Ellie, kumusta ho siya? Get well soon po, Mr. Ledesma, if you're not feeling well, if you're not. Good afternoon, Mr. Chairperson, honorable members of the committee. PhilHealth apologizes for the absence of our President and Chief Executive Officer, Emmanuel R. Ledesma Jr., due to health reasons. Mr. Chairperson, we will submit the letter of explanation as directed, Mr. Chairperson. However, as EVP CEO of PhilHealth, I am authorized, Mr. Chairperson, to follow up with the commitments that we have made during the previous hearings, Mr. Chairperson, and whatever commitments that we can make today, I am likewise authorized to do so. So, ikaw na yung magpa-promise ngayon. Yes, Mr. Chairperson, please. So, kaya niyo naman pong, sa level niyo, kaya niyo pong tuparin. Yan. Yes, Mr. Chairperson. Maalala niyo yung under oath dito sa committee ito, Attorney Santos. And you're a lawyer, alam niyo po yun. Yes, Mr. Chairperson. Anyway, mag-ano lang po ako. Pwede ba, Comsec, sa mga resource persons natin, pwedeng once again to administer the oath sa ating mga resource persons. Kindly, in fairness to everybody, lahat na lang po, please. May we request everyone to stand up po? Ay, yun lang pong nasa gitna po. Okay. Lahat po kayo, pati po kayo, ma'am. Doctor. Kayo, can you raise your right hand po and take the oath? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this incoordinated legislation and public hearing of the Committee on Health and Demography? You say, I do po. Thank you po. You may now sit. Thank you. Good day to everyone. As promised, we are conducting this hearing to pursue our objective of making government services more accessible to the public, especially when it comes to healthcare. Let us always be reminded that health is wealth. Bawat piso sa budget na nakalaan para sa kalusugan ay mahalaga para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya hindi po dapat ito nakatenga at magamit ito para makaligtas po ng buhay. PhilHealth
po ay para sa health. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Bago ang lahat, isang kahit papano, may magandang balita muna. Naiulat po na aprobado na ng Board of Directors ng PhilHealth ang pagbabasura sa kanilang single period of confinement policy na alam natin ay mahigit isang dekada na pong nagpapahirap sa ating mga kababayang may sakit, no? 2013 pa pala itong pulisiyang ito at hindi napansin. Napaka-common sense naman po yun. Sobra-sobra po ang pera ng PhilHealth. Yung single period of confinement policy ay nandiyan dyan pa po. So ilan na po ang na-deprive nito for the past 11 years since 2013. Pwede naman palang tanggalin. Sa kaalaman po ng mga kababayan natin, ito pong single period of confinement policy ay natuklasan natin sa dami pong reklamo na lumalapit sa aming opisina. Halimbawa po, nagka-bleeding kayo, buntis, masiselan yung pagbubuntis ninyo. Pag na-admit kayo bukas, within 90 days, bawal na pong i-cover muli ng PhilHealth because of this policy. Illogical po ito, kalokohan po itong pulisiyang ito. Pangalawa, tayo, pasintabi lang sa kumakain. Mahilig akong kumain kahit saan. Hindi maiwasan, magka-diarrhea tayo. Bawal nang i-cover muli pag na-admit ka. Nung klaseng pulisya yan. Kalokohan yan. Pangatlo, pneumonia. Pag na-admit ka muli because of pneumonia, bawal na naman. Mapigilan mo bang magkasakit? Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. At bakit nyo i-deprive sa Pilipino yan? Pera ng Pilipino yan. Contribution, sweldo natin yan. Kinakaltas po sa sweldo natin. Kaya nga PhilHealth para insured tayo kung sakaling magkasakit tayo. Ang dami nyo pong pulisya na dapat matagal nyo na pong pinag-aaralan. Ngayon, pag-usapan natin dito, iniiwasan nyo naman kami rito. Alam nyo, kalokohan po itong single period of confinement policy. Nagpapahirap po ito sa Pilipino. Salamat naman po. At finally, in-scrap nyo na, tinanggal nyo na po itong single period of confinement policy. Sulit po ang ating pangungulit at hindi po ako titigil. Nakukulitin kayo bilang chairman po ng Committee on Health. At hindi po ako titigil dito sa ating adhikain na i-expand pa yung medical services. Matapos nating madiskubre na 500 billion ang reserve funds ng PhilHealth. Ibalik nyo po yan sa tao. Pera po ng tao yan. Hindi po inyo yan. Contribution. Subsidy. Dapat yung mga makikinabang po, ang ordinaryong mamamayang Pilipino, puntahan niyo po ang mga ospital. Ando doon po yung mga mahirap. Makikita niyo, nasa bangketa, nag-aantay, walang pambayad sa ospital. Habang natutulog yung pera ninyo, ilang buhay na naman po ang mawawala ng mga kababayan nating may sakit. Huwag niyo pong pahirapan ang mga kababayan nating mahirap. Mahirap na nga, pinapahirapan niyo pa. Hindi po ako titigil. Pati sa inyong budget. Babantayan natin yung budget ninyo. Matapos po ang 3 hearings dito sa Committee on Health, hinggil sa anti-people, anti-poor policy na ito, sa wakas ay tuluyan na pong binasura ng PhilHealth Board ang itong single confinement policy. Salamat po. Sabi ko nga parate, ang taong may sakit, lalo na po yung mga mahirap nating kababayan, ay dapat po arugain ng PhilHealth. Ilang beses man siyang magkasakit, hindi iisang beses lang sa loob ng itinakdang panahon. Our mission for much improved public health care and expanded health services does not end with the scrapping of this said policy. Patuloy nating kalampagin ang PhilHealth upang mas lalong mapabuti natin ang mga health care benefits and services, lalo na para sa mga mahirap nating kababayang Pilipino na walang ibang malapitan kung hindi tayong nasa gobyerno. May pera po Buti sana kung walang pera yung PhilHealth. Merong reserve fund, kaya nga po winalis ng National Treasury
Kasi sobra-sobra po inyong pera. Bakit hindi kayo mag-isip ng marami pang mga benefit packages, increase case rates, para lesser out-of-pocket expenditure? At babaan nyo po ang premium contribution muna habang sobra-sobra pa inyong pera. Mag-isip po kayo. Marami pong klaseng sakit. Sabi nyo nga, 9,000 case rates ang pinag-aaralan nyo. Ang dami pong benefit packages. Halimbawa, nandito yung mga dental. Ang suggestion ng ating DOH, dental. Ang dami pang serbisyo na pwedeng i-avail ng Pilipino na hindi nila alam saan sila lalapit dahil hindi nyo po ini-expand ang benefit packages ninyo. Yung iba, sinulid ginagamit. Pantanggal ng ngipin sa bundok, sa bukid sa amin, sa probinsya. Sa mata. Yung optometrist natin, optometrist, mata, ang dami mga bata nahirapang magbasa. Ba't hindi nyo gawa ng mga benefit packages o mga programa na pwedeng mapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino nag-aaral na kandahirap pong magbasa sa pag-aaral nila dahil hindi po nadidiscover na may sakit sila sa mata, may problema po. Tumatanda sila. Bakit hindi nyo po gawing prevention yung paglala ng sakit? Ba't antayin nyo pang ma-admit tapos hindi nyo naman tutulungan ng buo? Bakit hindi kayo tumulong for prevention? Marami pong sakit na pwede nating maagapan ng maaga. Mag-isip kayo, PhilHealth. Mag-isip kayo at magmalasakit kayo sa kapwa Pilipino. To truly realize the spirit of universal healthcare, it is imperative that PhilHealth maximize their available resources and focus on increasing case rates to lessen out-of-pocket expenses for those needing medical attention, expanding benefit packages in pursuit of providing universal healthcare in accordance with the law. Hindi pa nga natin na-improve hindi pa natin na fully implement ang ating UHC. Mga doctors, nandito naman po kayo, DOH, sa inyo naman po yung mandato. Tulungan nyo po na ma-fully implement po itong universal healthcare law. Andiyan dyan po yung pera eh. Buti sana ang rason ninyo walang pera. Yun, matatanggap pa siguro natin. Andiyan dyan po yung pera ng PhilHealth. Bakit hindi nyo po ito, ang dami oh. Focus on increasing case rates to lessen out-of-pocket expenses for those needing medical attention. Expanding benefit packages in pursuit of providing UHC. Lowering premium contributions for members. Meron tayong ipinasa rito. At hopefully sana maisabatas po ito. And repealing outdated policies that do not serve the best interest of the public. Ang dami pong pwede nyong i-repeal, ayusin. Ba't hindi nyo napansin yung single period of confinement policy? Kung sinabi nyo nga 2013, kung iba po ang namamahala ng PhilHealth nung panahong yon, nung kayo, bakit hindi nyo po napansin ito? Pwede naman palang gawin ngayon. Kailangan pa ba ng kami ang makapansin? Pwede nyo pong gawin yun. Common sense po yun. Itong panggobyerno, common sense po ito. At dapat may puso ka, may malasakit ka sa kapwa mo Pilipino. Pinapaalala ko po sa mga kapwa ko lingkod bayan, lalo na po ang opisyal ng PhilHealth, na mayroon tayong isang salita. Huwag puro promise. Kailangan ng agarang aksyon at resulta dahil buhay at kalusugan ng mga kababayan natin ang nakataya rito. Siguro, napagod na sa kakapromise, hindi na kayang tuparin. Habang patuloy ang pag-aaral at deliberasyon at diskusyon ninyo ng mga opisyal ng PhilHealth, may mahirap po tayong mga kababayang Pilipino na namamatay. Ang dami po dyan namamatay. Ayaw na pong magpa-hospital dahil hindi po natutupad ang inyong pangakong mas magandang serbisyo. We must all act with an extreme sense of urgency kasi buhay po ang nakataya dito. The ongoing policy discussions and reviews within PhilHealth should not and cannot just happen at the cost of people's lives. These are real people.
Our parents, our children, our grandparents, our breadwinners who are suffering and dying due to preventable conditions simply because the resources are not reaching them on time. This is of the essence, and it is unacceptable that while administrative processes are dragging on, people are being deprived of the life-saving healthcare services they are entitled to. Meanwhile, we will continue to hold PhilHealth on its promise to further increase its case rates by at least 50% across the board before the end of November. Yun po'y pinangako during the last hearing ni Mr. Boy Promise, President Ledesma. At babantayan po natin ito. And to expand its benefits, particularly dental benefits, among others, by the end of December. We have to remind President and CEO Mandy Ledesma and the whole of PhilHealth that these commitments are not just mere numbers. They represent very real improvements in the healthcare experience of millions of Filipinos. Asahan po ninyo na tututukan po natin ito at hindi tayo papayag na mapako ang pinangako ito ng PhilHealth sa taong bayan. You are under oath when you delivered your promises to the people, and this committee will hold you to your promise. Uso pa naman ang contempt ngayon. Maraming sakit ang Pilipino na pwedeng agapan at bigyan ng pansin through early detection. Example, visual impairment, if untreated, may lead to blindness. According to a study of the Philippine Eye Research Institute, around 2 million Filipinos are visually impaired. The study also found that 9% of the kindergarten kids and 16% of high school students are affected with visual impairments. In terms of oral health, 7 out of 10 Filipinos, or 72% of the population, have dental caries or tooth decay, according to the Philippine Dental Association. Hindi na dapat hintayin na lumala ang sakit. Sabi ko nga, mas mahal, kung mas mahal na ang procedure tsaka pa action na ng PhilHealth, kakarampot lang po ang inyong share na binibigay pag lumala na yung sakit. Bakit hindi kayo tumulong sa prevention? Importante dito ang prevention at early detection. Mas efficient dito dahil hindi nagagastos ng malaki ang PhilHealth kung hindi nalalala ang sakit ng Pilipino. Bakit pang antahin natin na mabulok ang ngipin o mangailangan ng mahal na procedure para sa komplikasyon kung pwede naman magkaroon at maisama sa programa ang teeth cleaning at dental consultation? Prevention and early detection are foundational pillars of a robust healthcare system. By focusing on preventive care, we can mitigate more serious and costly health conditions later on. Baka mas makakatipid pa kayo kung maagapan po ang sakit. It is more efficient and sustainable for PhilHealth to invest in preventive measures like regular checkups, dental cleanings, and early intervention for minor health concerns rather than waiting for conditions to worsen and become more expensive to treat. Marami po ng mga kababayan nating Pilipino ang takot magpa-check up dahil wala pong pambayad. Walang coverage ng PhilHealth. Yung iba nga po, hindi nila alam, miyembro pala sila ng PhilHealth. Paigtingin niyo po ang inyong educational campaign na lahat tayo ay miyembro po ng PhilHealth. Yung iba po, tinitiis na lang ang sakit. Aksyonan niyo po ito, PhilHealth. Ang hadlang dito sa pagpapacheck up nila, takot sila sa babayarin sa ospital. Yan talaga ang pumapasok parati sa isipan ng ordinaryong Pilipino. We also suggest to PhilHealth to cover the cost of prescription glasses and other assistive devices such as wheelchairs and crutches. Palawakin nyo rin po ang mga libreng gamot at padiliin nyo po ang access sa mga ito. Maaari nyo rin po makover ang emergency outpatient services, pati na rin po ang pagpapalawak sa maternity care packages. Isa pang polisiya na sana pag-aralan nyo lang mabuti. Please lang. PhilHealth,
Nakikinig ko ba kayo, Attorney Santos? Kindly. Yes, Mr. Ito Chairperson. pong emergency outpatient services. Di ba, pag outpatient, hindi kino-cover ng PhilHealth? Bakit hindi nyo to i-cover? Napapansin ko, kailangan i-admit muna ng isang araw para i-cover ng PhilHealth. Mas gastos yun. Kasi magbabayad sila sa kwarto. Ba't hindi nyo i-cover yung kadalasan minor cases? Baka pwede nyo pag-aralan itong pulisiyang ito. Marami pong pupunta sa ospital na hindi na-admit, sasabihin ng doktor. Di naman kailangan i-admit. Dahil kaya naman outpatient. Pero hindi sasagutin ng PhilHealth. Ang sasabihin, magpa-admit ka muna para sagutin ng PhilHealth. Mas gasto sa kwarto yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung pambayad sa kwarto? I-cover nyo na lang yung gamot. I-cover nyo na lang yung pagkalan sa ospital. Bakit ganun? Klaseng pulisiya yan. Halimbawa, nitong maternity care packages. For normal delivery, 8,000 lang po ang coverage ng PhilHealth. Samantalang umaabot sa 40,000 ang actual cost nito. Dapat taasan rin po ang benepisyo para sa mga treatment ng top 10 leading causes of death. Baka maagapan natin ito. 10. Pwede maagapan. Ilang buhay pa ang pwede nating masalbar. Tulad ng sakit sa puso. Yung iba hindi na kayang magpa-angiogram, hindi na kayang magpa-bypass, atakihin na lang po sa puso. Diabetes, pneumonia. Bukod dito, dapat ring aralin ng PhilHealth ang pag-cover sa wholeness treatment para sa cancer patients. In a wholeness center, patients are attended to by a team of psychiatrists, doctors, and therapists working together to support comprehensive health and overall well-being. Isa lang po ito sa mga maraming sakit. Di naman po ako doktor, pero common sense lang po yan. Dami pong sakit na pwede niyong tugunan. Dami pong sakit na pwede niyong tulungan na maisalbar ang buhay ng Pilipino. Isa pang mahalagang may pagpabuti natin ay ang pagpapalakas ng mga information campaign para magkaroon po ng masapat na impormasyon ang mga Pilipino sa mga makukuhang serbisyo sa PhilHealth kung paano nila makukuha ang mga serbisyong ito. Kung kaya nyo nga, maglagay ng billboard dyan na may mukha ninyo. Ilagay nyo yung mga benepisyo. Sa totoo lang po, tinutulungan namin kayo, imbis na patulugin ang pondo, gamitin nyo po ito at mag-isip ng iba pang benepisyo na mapapakinabangan po ng Pilipino. Ngayon, hihingi kayo ng subsidy for 2025. Sobra naman yung pondo ninyo. Ano kayo, bangko? PhilHealth nga eh. Para sa health to save lives. Kaya nga po tinututulan natin ang pag-transfer ng PhilHealth funds sa National Treasury dahil ang PhilHealth po ay para sa health. In this hearing, we will also cover several areas of concern including the continued effort for the provision of health emergency allowance for qualified health workers. Marami pa rin po sa ating mga kababayan ang hindi pa po nakakatanggap ng kanilang HIA. Kahit sabihin nyo, by October, tapos na po ito, bayad na po ito, hindi pa rin po ako makukontento habang, ayun, marami pa, ayun. Pakinggan nyo. Kita Di niyo? pa sa salita, yan ang sinisigaw. Yun o. Luna, Isabela, Dasmariñas, Cavite. Anyway, bigyan nun natin ng pagkakataon ng DOH na sagutin po ito dahil ang pinangako nila before October ends ay matutugunan na po ito. At nirelease naman po ng
DBM, sa DOH ang pondo. Problema lang dito, pakiusap ko lang, please reconcile your records. Yung mga validated at qualified naman po, pakiusap ko lang po sa inyo. Balikan niyo po ito, Yusek Bravo, Sec Domingo. Yun naman ang pinangako ninyo ni Sec Herbosa. We will also further push for better health infrastructure in communities, such as the establishment of super health centers, which we advocated for, and proper implementation of the regional specialty centers law, which we principally sponsored. 24-0 po ang boto niyon dito, regional specialty centers, dahil alam po nila na makakatulong po ito sa mga kababayan natin na ilapit yung serbisyo medical through super health centers. May karamdaman sa heart, hindi na kailangan pumunta ng heart center, doon na po sa mga selected DOH hospital. Suportahan niyo po ito, kaya natin isinabatas ito para tuloy-tuloy po ang pagpapalawak ng mga specialty centers all over the country. We will also discuss 12 measures that aim to establish and upgrade new public hospitals. Sa kaikot ko po sa buong Pilipinas, marami pong mga hospital, kulang talagang hospital beds, kulang talagang pasilidad, kulang talaga yung infrastructures. Isang kama, 2 pasyente. Paano gagaling yung pasyente kung ganun po ang kanilang kinatatayuan? We shall also seek updates on the medical assistance program of the government in line with Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. Parte po ng Malasakit Center ang PhilHealth, at kung hindi kaya ng PhilHealth sagutin ang gastusin sa ospital, lumalapit po ang mga pasyenteng walang pambayad sa mga medical assistance program ng gobyerno. Kaya importante po ang ginagampanan rin po ng ating DOH dito through MAIP program. Sana po wag naman po kayong umasa lahat sa MAIP. Kung tataasan nyo po ang inyong case rates, benefit packages, kung mas masasagot nyo ang hospital billing through PhilHealth, malaking tulong po yan sa ibang ahensya na pwede pa nilang paggagamitan po sa iba pang mga pasyente. Huwag nyo masyadong iasa sa DOH, sa DSWD, sa PCSO, dahil limitado rin po ang kanilang resources. Dapat po magtulungan kayo para ma-attain po natin itong pinaka-lesser na po na babayaran ng pasyente. Sana yung mga mahirap nating kababayan ay wala na sanang babayaran sa pagpapa-hospital. Ang layunin naman po ng Malasakit Center, batas po yan. It's a one-stop shop. Yung 4 agencies, PCSO, PhilHealth, DOH at DSWD, mag-aambag po sila. Pero malaki po ang gagampanan ng PhilHealth dito. Kasi po, kung gagamitin ang pondo ng PhilHealth sa maayos, mas malaki ang kanilang magiging parte sa hospital billing, ay mas mababawasan po ang babayaran ng ordinaryong Pilipino na walang pambayad sa kanilang pagpapa-hospital. Gaya ng ilang ulit ko pong sinasabi, ang mga Senate hearings na ito, nakawalo na tayo. 3 hearing na po sa about PhilHealth. Nakawalo na tayo, including health emergency allowances. Pang-siyam na po ito na hearing. At hindi po tayo titigil. Kung kakailanganin, linggo-linggo. Ang problema lang, baka hindi na naman tayo sisiputin. Gaya ng ilang ulit ko sinasabi, ang mga Senate hearings na ito ay upang mabigyan ng boses ang kapwa nating Pilipino at marinig ang kanilang saloobin para sa mga batas at pulisiya na ating isinusulong ay angkop sa kanilang tunay na pangangailangan. Dapat po'y manggagaling po sa inyo lahat sa baba. Mas alam nyo po ang problema sa baba. Malaki po ang magiging contribution ninyo. Kaya napaka-importante po itong hearing na ito. Dahil bukas po ang aking opisina. You have the avenue to speak po dito sa committee ito para matulungan natin ang mga government agencies na mas mapaganda pa ang kanilang serbisyo, mapalawak pa ang kanilang serbisyo. Maraming salamat po. Inilalabas ko lang po ang aking saloobin. At masamang-masama ang loob ko habang nagdurusa po ang mga pasyenteng
mahirap nating kababayan, ay nandiyan pa po ang pondo ng PhilHealth na natutulog. Sakit. Nalulungkot ako sa mga kababayan nating mahirap. Ilang buhay pa ang mawawala dahil sa kapabayaan ng serbisyo po ng PhilHealth. Please, shape up. Gamitin niyo po yung pondo ninyo para sa mga mahirap nating kababayan. Pera po ng tao yan. Hindi niyo po pera yan. To start, pakinggan natin ang PhilHealth. Kumusta po? Kumusta na ang inyong mga pinangako? Good afternoon, Mr. Chairperson. As part of the contribution of PhilHealth to the whole of government and whole of society approach in healthcare delivery system, we complied with our promise to lift the rule on single period of confinement, Mr. Chairperson. And this is through the leadership of our chairperson of the board, PhilHealth Board Secretary Teodoro Herbosa, Mr. Chairperson. So last September 27, the PhilHealth Board decided to lift, finally, the rule on single period of confinement. And this will take effect October 1, 2024, Mr. Chairperson. And the policy will be published on October 7, 2024. And this will have a retroactive effect effective October 1, 2024, Mr. Chairperson. And as to so with that, we complied with our promise, Mr. Chairperson. And as to the promise to cover dental prophylaxis, oral checkup, as well as fluoridication, Mr. Chairperson, we already met with the Department of Health, particularly on strategic planning on oral health. We also met with the Philippine Dental Association to discuss on how to come up with a dental package, with the right and appropriate dental package, Mr. Chairperson. Still, we commit to release that policy in December 2024, Mr. Chairperson. And with respect to the promise for another round of across-the-board increase in all case rates, Mr. Chairperson, again, we still commit. The commitment is still there to increase the all case rates to a maximum of 50% this year. And that commitment, the policy is committed to be released by November 2024. Mr. Chairperson, please. Thank you very much. So that's the update with respect to our promise. Mr. November Chairperson. 2024, ito yung case rates. Yes, Mr. Chairperson. Ilang case rates po ang It is across the board, Mr. Lahat, Chairperson. lahat. Yes, Mr. Chairperson. How many? Ilan po? Approximately 8,000 case rates, Mr. Chairperson. Ilang percent? Paki-repeat. 50%, Mr. Chairperson. So Across the board. 30% noong February, That's correct, Mr. Chairperson. 50% ngayon. 50%. So magiging 80% sa mga case rates ang pwede ka ba magbigay ng halimbawa para maintindihan po ng mga kababayan natin? Please cite one example. Yung pinaka-basic na pinaka most common na sakit na parating sa tingin niyo highest number na ina-avail po ng mga pasyente. Mr. Chairperson, may we be given a moment to cite an example, Mr. Chairperson? But for illustration, Mr. Chairperson, for example, a particular disease has a case rate of 100 pesos. Just for example, an illustration, Mr. Chairperson, we already increased that to 30%. So now, that 100 pesos case rate is 130 pesos, Mr. Chairperson.
If we increase that to another 50%, and that's 195, Mr. Chairperson, almost double, Mr. Chairperson. So across the board, Mr. Chairperson, if we complete this promised and committed 50% increase for this year, the case rates will now double, almost double, Mr. Chairperson. So that's the effect, Mr. Chairperson, please. Kaya nga, please cite one case na pinaka-common para maintindihan po ng kasi akala nila 50%, laki na. Laki na, di ba? From 30, 50, uy, laki na ng binawas. Pwede ma-cite yung pinaka... Okay, doctors, you wanna speak? Dr. Lachon, sige po. Mr. Chair, I think the PhilHealth representative, Attorney Santos, should focus on the top killer diseases of the country. Kasi yun ang pumapatay sa maraming Pilipino, 80% of the top killer diseases. So dapat, ang example nila, let's say, kung nag-heart attack ka, ilan ang case rate niyan? Yan yung, and then number 2, cancer. Number 3, stroke. Then diabetes na nagdadialysis. Then hypertensive crisis, then pneumonia. I think mas klaro yun eh. And mas doable yun if you focus on the top 10 killer diseases of the country. So kung attend ka ng Lamay, last night, I was in Heritage, brain cancer ang kinamatay niya. So ibig sabihin, dapat ganun na example natin eh. Kasi baka yung increase lang ninyo na case rate, eh hindi makaka-create ng dent. So matatangay pa rin yung excess funds natin. So what I'm trying to say, dapat punuan natin the killer diseases of the country, occupying about 80% of the deaths and almost 5% of the GDP. And then, with due respect to our colleagues from the PhilHealth, I have here a commitment letter which I got from a meeting from Congressman Wilbert Lee last Sunday. And this was signed by Secretary Herbosa and Honorable Emmanuel Ledesma during the budget hearing last week. So, yun yung pagpapromise kasi, Mr. Chair, pwede magawa ng paraan. We need a laundry list of the promises by PhilHealth and the Department of Health. And during the budget hearing, make them accountable to sign in front of the Senate committee members and Senator Chis Escudero. And then don't approve the budget kung hindi nila mapufulfill yon. Kasi ang nangyayari, masakit din ang damdamin ng marami. Kasi we have to be absent in our clinics. We have to, and then suddenly, wala rito ang PhilHealth president. So pinagtataguan tayo eh. So I think this should be actually be a commitment exercise letter in front of the public, streamline, para malaman ang commitment nila and how much they will spend. Let's say, ang expenditure ay 110 billion. Ilan ng billion ang i-spend nila? Ilan sa sin taxes na pera? Hindi klaro eh. Ang pondo, 500 billion ang reserve funds. Hindi nagagastos yan. I think, Mr. Chair, dapat ho ganun ho ang gawin natin para hindi ho tayo napapaglalangan. Sorry for these words but I can see and sense your anger. Sakit din ho para sa amin na nakakita ng mga discharge against advice after, let's say, na heart attack and then i-angiogram, 50,000, lalayas na. Pa-MRI namin, pag nalaman yung presyo, 20,000, hindi na magpapa-admit. All of these things should actually be taken into context. Ngayon, kung hindi nila kayang gawin yun, then dapat they should be held accountable. Kaya natatangay ang pera natin because hindi nila nilalagyan ng benefit package yung malalaking bagay na pwedeng pumatay sa bawat Pilipino. Mr. Chair, yun lang po. I have a presentation mamaya to be clear.
And I have also a letter submitted to the COMSEC last night, plus a presentation capturing your problems, Mr. Chair. Salamat. Yung example po. Before the example, Mr. Chairperson, just to address the manifestation of Dr. Liachon, while we are implementing and targeting to implement another round of across-the-board increase in all case rates, we are also using another approach, Mr. Chairperson, which is particularly to address the top 10 diseases, burdensome diseases in the country. In fact, Mr. Chairperson, we already improved the case rates for neonatal sepsis, bronchial asthma, stroke, pneumonia, and we are set to improve our case rates on myocardial infarction, transplant, prostate cancer, cervical cancer, open heart surgeries, peritoneal dialysis, dengue fever, ischemic heart disease, and other diseases, killer diseases, Mr. Chairperson. It's just that we are using or implementing a two-pronged approach. Mr. Chairperson, please. Thank you very much. Mr. Chair, may I respond? Just 1 minute. Just 1 minute. Sige po. Dapat related dun sa sinabi niya. Yeah, related do to. Ang problema to our PhilHealth COO, yun yung mga binanggit nyo, hindi ho nasa top killer diseases ng country. I don't want to lessen the impact of the diseases. And then number 2, a goal without a timeline is a dream. Kailan ho mangyayari yun? And you cannot manage what you don't measure. Anong scorecard mo? Anong checklist mo? Dapat ipakita yan quarterly sa taong bayan kung paano mo ini-spend. And then, quarterly, mayroon ka scorecard, ipapakita sa buong bansa kung na-accomplish nyo po yan. You'll say, universal healthcare, kailan pinirmahan yan? 2019, 5 years ago. Ilan lang nakapag-implement ng primary care package? 4 lang. So dapat, naka-scorecard dyan, buong Pilipinas, na traffic light, green, yellow, and red. Ngayon, kung sino hindi nakakommit, edi dapat yun ang tugisin ng Pangulo ng Pilipinas. Kung sino hindi nakakapag-implement. With so much money, 500 billion, syntax 110 billion. So anong nangyari? Nagkaroon ng rider provision, tinangay ngayon po yung 90 billion kasi hindi nyo ginagamit eh. Ngayon, kailan ho yung timeline na yan? Kaya ho yan, hindi natutupad kasi wala kayong scorecard, wala kayong checklist, wala po kayong measurement or metrics of success. Kaya next year, magpapromise na lang uli, luhaan uli tayo next year. Ganito rin ang mangyayari. So dapat may commitment exercise and letter plus a scorecard plus a checklist para ma-follow up natin yun. And the public should know. Dapat transparent yan na ilabas sa public on a quarterly basis and an oversight committee, joint committee ng lower house at ng Senate para kita ng taon how it is spent. Yun lang ho, Mr. Chair. Salamat po. Alam nyo, ang dami pong pinangako nyo last hearing. Magkano bang kailangan ninyo for the implementation of your benefit plan, including the new and expanded benefit packages? At itong pagtataas ng case rates ninyo, magkano yung kakailanganin? So, ibig sabihin ngayon, makukonsume nyo ba yung inyong reserve fund? Magkano ba ang kailangan ninyong iiwan sa inyong reserve fund na wag mo nang gamitin? Dahil kailangan po ito for sana walang pandemya ang darating sa buhay natin. Kung kailangan nyo talagang mag-reserve fund, magkano yung dapat ni reserve at magkano yung pwede ninyong gamitin pa to expand benefit packages, to increase case rates, para lesser out-of-pocket expenditure sa atin. Ano bang plano ninyo para maiwasan po na walis na naman yung pondo ninyo next year? Let's go back to basic, Attorney Eli Santos. Maghihingi kayo ng pondo sa amin ngayon. Ako bilang chairman ng Committee on Health. Babantayan ko talaga yan. Maghihingi kayo ng 74 billion subsidy for 2025. Isobra yung pondo ninyo. Pakita mo mamaya sa budget hearing kung saan yung paggagamitan sa 74 billion. Magkano yung plano ninyong reserve fund na maiwan just in case may emergency. At magkano yung pwede nyong ilaan para dito sa
case rates at expand benefit packages na mapakinabangan po ng mga kababayan nating Pilipino. Kaya tayo nandirito ang mga dental association, nandirito yung optometrist para tumulong sa inyo maagapan. Hindi, sila ang lumapit sa amin. Maraming gustong lumapit. Ako po'y nananawagan sa inyo, lahat dyan, mga experts. Please, tulungan niyo PhilHealth. You suggest, marami pa. Let's go for prevention para hindi lumala. Mas makakatipid ang gobyerno. Mas makakatipid ang PhilHealth pag na-prevent natin yung sakit. Hindi lumala. Yun po ang isa sa aking gustong isulong sa ngayon. Prevention muna tayo. Huwag lumala yung sakit. At marami yan. Ang daming sakit na pwede nating maagapan na hindi lumala. At mas hindi magastos. At itong isa, Attorney Eli, itong yung emergency cases na outpatient na hindi nyo kinocover, baka pwedeng pag-aralan nyo. Marami yan. Marami yan. Buong Pilipinas yan. Ilang Pilipino, libu-libong Pilipino ang hindi nagpapa-admit. Check up lang, dyan lang sa emergency room, papauwiin, pero hindi ko cover ng PhilHealth. Kaya napipilitan silang magpa-admit. That's very basic. That's very common sense na pwede nyong pag-aralan muli. Pwede niyong sagutin yan, Attorney Eli. Interesado lang talaga ako. Yung sa emergency cases na hindi niyo kino-cover. Mr. Chairperson, if I may. So, we do not, based on policy, we still do not cover less than 24-hour confinement unless it is an emergency, Mr. Chairperson. And there is an indication to cover it. Bakit? Because of a cost containment and fraud prevention measure, Mr. Chairperson. Anong fraud doon, sir? Pwede ba natin malaman? Parang takot kayo na magpapanggap na may sakit siya? Mr. Chairperson, if we indiscriminately allow coverage, financial coverage or support for all visit to the emergency room, this might promote a moral hazard, Mr. Chairperson. Abuse, in short, Mr. Chairperson. That's why, as part of our contribution to the whole of government and whole of society approach, we committed already, and our President and CEO, Sir Mandy Desma, has already presented a timeline for this year. And we committed to craft or develop an emergency care package by December of 2024, Mr. Chairperson. And that is still a commitment, Mr. Chairperson. Thank you very much. Mr. Chair. Mr. Chair. Unahin mo natin kanina pa nagtataas ng kamay. Go ahead po, Asek Domingo. Salamat po, Senator Bongo. Doon po sa tanong kanina, baka nakaligtaan lang, ano ba yung mga halimbawa ng mga sakit na maaaring bayaran? Ayon po sa Philippine Statistics Authority 2023 na datos, ang kinamamatay ng mga Pilipino mula sa pinakamarami pababa sa ika-10, atake sa puso, cancer, stroke, diabetes, pulmonya, high blood, infection sa baga, lower respiratory tract infection, tuberculosis, sakit sa puso, at sakit sa genitourinary system sa pinag-iihi. Mr. Chair, yan po yung sinasabi na nakamamatay. Meron din tayong isang linya ng datos, ano naman yung pinakabinabayaran ng PhilHealth sa makatwid yung claims na pinakamatataas. Ayon sa Stats and Charts ng PhilHealth 2023, mula sa pinakamaraming kiniklaim ng ating mga kababayan papunta sa pinakakaunti. Una, pulmonya. Ikalawa, acute gastroenteritis. Ikatlo, dengue mild and severe. Ikaapat, urinary tract infection. 5, peptic ulcer disease. Sakit sa tiyan po yan. Ika-6, high blood. Sunod po, stroke.
susunod doon yung hika, susunod doon yung upper respiratory tract illness or sipon, at pinakahuli po yung COVID-19. Sa mga RVS, yung mga procedures na ginagawa po ng PhilHealth o binabayaran ng PhilHealth, ang pinakamalaki po, 17 billion ang binabayad or ibinayad noong 2023 para sa hemodialysis. Sumunod po ang 6.7 billion na piso sa cesarean section, pagpapaanak na binibiyak ang tiyan. Kung titignan po natin yung mga datos na yun, Mr. Chair, magkakaroon ho tayo ng senyales at ito ay itutulong ng DOH sa pamamagitan ng Benefits Committee sa PhilHealth para magabayan sila. Ang pananaw ho kasi ng DOH, pag sinabing across the board, may mga ibang case rates out of the 8 to 9,000 na mawalang galang naman po dun sa mga doktor na gumagawa sa case rate na yun. Baka wala po nagkiklaim dahil either na-control na yung sakit, halimbawa malaria, baka konti nilang yung nagkiklaim kasi isang sa Southern Tagalog, I forgot, Rizal, isang munisipyo na lang yung may malaria eh. Nung unang panahon, maraming malaria, bumawas na ho, so bababa yung claims data. So dapat, hindi sana across the board, alam rin naman po ng PhilHealth yan at ginagabayan namin sila. Ngunit yung mga nakamamatay, nakakagastos ng mga sakit at unahin. At final point, Mr. Chair, dun po sa, suportado ho ng DOH yung panukala nyo, Mr. Chair, na yung urgent care and emergency care dapat pinopondohan. Kasi po, may mga tinatawag tayo na ambulatory sensitive cases or ASC. Sa pag-aaral, kasing taas ng 30%, halos sa 1/3 ng mga sakit na ko-confine, ikinapapasok ng pasyente sa ospital ay kaya naman pong gamutin or iwasan kung ito po ay nagagawa sa labas ng ospital na gagamot or sa emergency room or ngayon po yung tinatawag ng DOH na bagong urgent care and ambulatory services centers. Pati na ho yung super health centers, nakakatulong rin po yun, Mr. Chair. Salamat. So naniniwala po kayo na sa early prevention, Yes, Mr. Chair, Mas- definitely po. mas makakatipid tayo? Opo, nakakatipid po at nakakaligtas ng buhay. Ba't hindi to unahin ng PhilHealth na tugunan, taasan yung inyong share o inyong counterpart dito? Mr. Bigyan Chair. niyo ng priority. Go ahead po. If I may briefly continue, Mr. Chair, to be fair naman to PhilHealth, kasama rin ito sa discussion dun sa single period of confinement, nung binulatlat po yung polisiya. Naalala ko sa diskusyon, mukhang walang nakapansin na nung inilabas ang Republic Act 7875 or yung PhilHealth Charter, nirepeal niya explicitly yung presidential decree na nagbibigay dun sa Philippine Medical Care Act. Yung single period of confinement ay tsaka pati yung mga fraud control measures na iba, nanggaling po yan nung panahon nung 1960s, 1970s, wala po masyadong computer. Actually, wala pa talagang computer, 1980s yung IBM eh. At marami nagpapaulit-ulit, mano-mano, papel, sinasubmit sa Medicare nung unang panahon, tapos kiniklaim yung pala, hindi naman talagang naulit yung sakit. Fast forward to 1995, nung ginawang batas ang PhilHealth Charter, nirepeal po yon. Pero nasa liksik po namin, dun sa loob po ng board na mukhang para bang tumawid yung Medicare, naging PhilHealth, nakalimutang tanggalin yung bahagi ng single period of confinement. So nung nakita yun ni Secretary Erbosa at ang ibang board members, nagtanungan, lalo na yung mga abogado sa loob ng board, wala naman palang legal basis bakit pa nandyan, kaya natanggal kagad siya. So kumbaga Mr. Chair, yung kumbaga realization natin ngayon, and maybe this is how we can help PhilHealth, nakita naman po natin yung sincerity nila na magbago is, dapat yung mga kapraningan sa fraud control, medyo babalansihin na natin kasi panahon na tayo ng digital health eh. Meron na tayong artificial intelligence na bagamat medyo excited lahat at medyo kinakabahan yung iba, in the right hands, it can actually be used to detect outliers. Pag meron ho kasi tayong claim, meron kang tinatawag na bell curve, ito yung maraming mga claims. Pag may lumilitaw, bakit may doktor or ospital na nagkiklaim na masyadong mataas or masyadong mababa or masyadong marami? Kung dadaanin sa mano-mano na review, mahirap talagang gawin yun kasi ang dami hong claims eh. Pero kung may AI or computer na tumitingin doon, para bang nafa-flag kagad na, bakit tignan nga to? At mas mabilis na hong makita. Thank you, Mr. Chair. New technology ngayon, siguro naman kaya nyo nang ma-detect. At do you agree dito pa rin na dapat pa nilang ma-implement
emergency outpatient services? Mahilig Mr. bang Chair. sa tingin niyo ba marami pang manloloko na magpa-emergency cases para lang maka-claim? Mr. Chair, Gusto niyo bang kayo? Gusto niyo bang magpa-admit doon, ipatahi niyo yung kamay niyo kasi kunwari nasugatan kayo? Hindi naman siguro. Mr. Chair, Pwede niyong gawan ng paraan yan kung sino yung nagsasabi ng totoo. But I still believe majority or almost all na pumapasok dyan sa emergency cases, may sakit talaga yan. Lulukuhin mo yung sarili mo, punta ka dun sa emergency room, tapos sabihin mo para lang makaklaim ka. Ang sakit. Di ba, nyo lang kung ano lang yung tinahi. Ibigay nyo lang yung gamot na dapat ibigay. Mr. Chair, At baka pwede nyo pag-aralan itong emergency outpatient services na pinagbabawal ninyong i-cover pag outpatient. Kailangan nyo pang i-admit ng 24 hours. Baka pwede nyo pag-aralan at magamit yung pondo ninyo pambayad doon sa mga emergency outpatient services. Na totoo naman po. Sa totoo lang tayo. Hindi tayo magkakamali dyan. Always the truth. Mr. Chair, may pinasa na pong batas ang Kongreso about emergency services 10935, which is the anti-hospital deposit law noong 2019. It requires po that, Mr. Chair, that PhilHealth should cover emergency services. So 5 taon na po ang nakaraan, hindi pa lumalabas yung package na yun. Kung may batas na tayo, May batas na po yan. ano yung implementing? Anti-hospital deposit law ng 2019-10935. May section doon about PhilHealth. Ang makasagot ang PhilHealth niyan. How about its implementation, Attorney Santos? Yes. Kumusta Kasama po po ito? PhilHealth sa implementation ng. Mr. Chairperson, we cover emergency. There's a case rates for it. Emergency treatment. Again, going back to our commitment, Mr. Chairperson, we are already there. We said December of 2024, we will release the policy on the emergency care. So we are already developing this, Mr. Chairperson. We're already there. 3 months from now, we'll come up with this policy on emergency care, as promised and committed, Mr. Chairperson. Thank you very much. RA 10932 pala, Mr. Chair. The upcasing. Tinataas nila kahit ubot-sipon lang, ginagawa pneumonia para makuha nila yung case rate. Let's say moderate, severe. Ang tagal ko ho dyan sa PhilHealth eh. Dialysis, 17 billion ang gastos. So kung si Mr. Chair, tama ho kasi magkaroon ng preventive arm ang PhilHealth. Kasi ang diabetes, hindi mo makukuha yan kung hindi mo i-determine ang iyong blood sugar at saka creatinine mo. So therefore, dapat may outpatient package so that you reduce the downstream diseases na kumukuba sa PhilHealth. So if you have an outpatient package, let's say, ako PhilHealth ako, 2 beses ako magpapalab, may bala ako na 10,000. Let's say, pagdala mo sa high precision or whatever. So, hindi na avail yan ng mahirap. For the information of PhilHealth, 25% lang ng mahirap ang nakaka-avail ng PhilHealth. Ang nakaka-avail ng PhilHealth na mayaman, 75%, middle class at upper class. Dahil sila ay may HMO, may savings sila, mayaman sila. So yung mahirap, wala. So dapat, kung sino yung mahirap, siya ang dapat mong bigyan ng outpatient card, package, para hindi confine. Ang naku-confine na non-communicable disease, mahirap at mga bata ngayon because of the lifestyle change. Then emergency room, na-stroke ka. Ba't kaya kailangan maghintay ng 24 hours? Pagka-stroke mo ng 5 minutes, nakita ni scan, di may stroke ka, then it should be covered. Ba't ka maghihintay pa ng 24 oras? And that's crazy. Kaya tama si Mr. Chair. Ikaw ba naman pupunta ka sa ER, sinaksak ka, magkukunwari ka. Hating gabi, sa masakit ang dibdib mo, mababa ang BP mo, magkukunwari ka ba? Nagtatai ka, nilalagnat ka, magkukunwari ka ba? Kung mahirap ka, siyempre, hihingan ka ng deposit. Dahil wala kang pera,
hindi ka magpapa-admit. Kaya ang dami namamatay. So I think PhilHealth should actually focus on the emergency and outpatient packages because we should not be able to get that particular benefit pag mamamatay na lang tayo. Hindi tama yun eh. Kaya ang dami may sakit sa atin. Our shift should be from illness to wellness to preventive arm so that we will have more productive Filipinos. You know, With you, Mr. Chair. Dr. Lechon, nabanggit ko na po yun kanina. Importante rito yung, I agree with you, you're an expert. Sinabi ko na po kanina sa opening statement ko, kailangan natin dito prevention. Hindi lumala yung sakit, mas maagapan natin yung sakit, mas makakatipid ang PhilHealth, at malaking tulong po yun sa mga ordinaryong membro po ng PhilHealth. Kailangan rito, palawakin nyo po ang information campaign ninyo para alam nila saan sila hihingi ng tulong, saan sila lalapit, magkano yung cover para hindi sila matakot magpa-hospital o magpa-admit. Ngayon, PhilHealth, nangako kayo kanina. Sana itong pangakong ito, totoo ito. Sabi nyo, before the year ends, tatanggalin na po itong emergency outpatient. I mean, i-cover na ba? So, ibig sabihin, let me repeat, you're under oath. Itong emergency outpatient services, i-cover na po ito ng PhilHealth para sa kaalaman po ng mga kababayan nating Pilipino. So, pag pumunta sila sa hospital, hindi na nila kailangan magpa-admit ng 24 hours para makover po ng PhilHealth ang kanilang babayarin sa hospital. Tama ba ito? Iko-cover na po itong emergency outpatient services bago matapos ang taon? Mr. Chairperson, as contribution of PhilHealth to the whole of government and whole of society approach in healthcare delivery system, yes, Mr. Chairperson, we commit to that. That was already committed by our President and CEO during the previous hearings, Mr. Chairperson. And we still maintain that commitment, Mr. Chairperson, please. So, bilisan niya po ito, PhilHealth. Ikiusap po tayo. Marami po mga kababayan natin nagpapa-admit. Araw-araw yan. Marami pong emergency outpatient cases na pupunta sa mga emergency room ng mga hospital at hindi ko po nako-cover ng PhilHealth sa ngayon. Dapat po makover nyo na po ito sa mabilis na panahon. Please lang po, ASAP po yan, Attorney Santos, ang inyong commitment. Marami pa ang mga dapat na mga serbisyo na pwede nyong i-cover dahil marami pa pong pondo ang PhilHealth. Mag-isip pa kayo. Marami pong klaseng sakit, no? At ito, halimbawa, gusto kong sagutin nyo ito. Napakahalaga nitong tanong ko eh. Basic question lang po ito. Yung pinaka malapit sa sikmura. Halimbawa, o heart attack o alta pressure. Magkano ang karaniwang gastos at magkano po ang mako-cover ng PhilHealth with the new round of case rate increase? Pwede nyo bang gawing halimbawa ito? Kasi yun ang pinaka-basic na nagkakasakit tayo eh. Alta pressure. Tapos ito po yung nagkukos ng heart attack. Di ba? Pag may alta pressure tayo. Para alam po ng mga kababayan natin na magkano i-cover ng PhilHealth. Sa ngayon, magkano with the new set of increase sa inyong case rate of 50%, magkano na po ang i-cover? Gusto nating ma-explain nyo po ito kasi panay sabi natin na across the board. Pagdating sa billing, magtataka yung mga kababayan natin, bakit ang liit ng binawas? Para maintindihan po nila at hindi sila matakot magpa-hospital.